What is up mga paps, it's your boy Winchester, and for today's video dumating na yung radiator cap ko na in-order ko sa Lazada. Ayan, so para makita natin or para malaman natin na legit, hanapin natin yung laser sticker. Tapos ayan, ito yung bago na radiator cap. Ayan, so pareho naman siya, RC101.9. Tapos ito makikita natin yung rubber niya okay na okay pa, unlike dito sa isang to, napakahirap niya nang tanggalin. Ayan, sumasabit na yung goma sa yan. Tingnan natin yung diferensya ng goma. Ito, namamagana siya talaga. Ayan, kung makikita nyo yung diferensya, lampas na talaga siya dun sa metal na to. So hindi na siya advisable na gamitin talaga ng pangmatagalan, kasi ayun, namamagana talaga yung goma niya, and ito yung isa sa cause ng overheating kapag sira na yung goma or kapag namagana ng ganyan. Kasi itong isa, hindi pa siya lumalampas sa ganyan or never pa siyang namamaga. Ito. Ayan. Tapos ang sunod ko nito, since ayan nga, nagkaroon na siya ng bakas ng kalawang. Pero hindi pa naman siya ganun kalala na puro na bakas ng kalawang. Radiator flashing yung gagawin ko. Yun, bumili na ako ng coolant tsaka ng radiator flush para linisin to. Tapos ang gagamitin ko na lang ng panlinis, distilled water, salin ko yung flashing, tapos drain, tapos linis ulit. Tapos ayun na, ano lang naman, quick update lang ito dito sa Ford Links ko. Palit lang ako nitong radiator cap, luma. Tumagal din sa akin to ng siguro 3-4 years. Ayun, so ayun, bago kayo bumili ng radiator cap, tingnan nyo muna yung code kung tama at pareho. Hindi pwedeng basta 0.9, yun na yun sa pagkakaalam ko. So kaya dapat mapalitan ko na yung coolant nito para magstay siya na malinis. Ayun, so yun lang, quick update lang dito sa radiator cap na nabili ko sa Lazada. And ayun, lagay ko na lang dito sa description yung link nito kung gusto nyo bumili at kung pareho tayo ng radiator cap. Ayun lang, peace out mga paps.